Mga personal na koleksyon ng baril, bala at pati baboy ramo ang ilan sa nakadisplay sa bahay ni President-elect Rodrigo Duterte sa Davao City. Ang live-in partner ni Duterte nagkwento rin sa mga simpleng hilig ng bagong Pangulo. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa maraming taong panunungkulan bilang mayor, ang bahay na ito ang naging tahanan ni President-elect Rodrigo Duterte at ng kanyang pangalawang pamilya. Pasok ka. Ito ang old house namin. Kung ang incoming president ang may huling salita sa mga usaping politika, ang kanyang live-in partner na si Hanilet Avancenia raw ang boss pagdating sa bahay nila. Ma'am, sa anong mga bagay hindi umuubra sa inyo si Mayor? Mga desisyon? Yung mga gusto ko sa bahay. Ako na lahat yun, wala siyang pakialam doon. Unless may gusto lang siya na sa bahay. Other than that, wala na. Sa maliit na veranda, makikita ang mga exercise equipment. Dito siya na-exercise. Dito din si Baste, tsaka yung pag wala kami, nag-exercise sila. Kasi nurse ako di ba? So, ko sa kanya pag may time. Minsan si Bong. Alam mo ngayon, pati exercise niya, kailangan na i-schedule. Nakadisplay din ang iba't ibang koleksyon ng baril, bala at baboy ramo. Yan, yung yung collection niya ng Matagal na yan. Yan? Wala pa siguro kaming anak. Ito, na siya nakapatay niyan mismo? Oo. Pinastaff niya. Yung born na yan. O yan, pati yan. Ito. Pagpasok sa bahay, nakasabit naman ang ilang mga painting at litrato. Puro bigay lahat yan. Kaya hindi ko na masabit yan. O punong-puno. Dito naman sa pagkainan, nagsisimula ang kanilang araw. Nagtatrabaho. Sa umaga, ginigising ko yung anak ko. Tapos, ako na naman mag-aayos. Nagtatrabaho ako. Tapos siya din. Takbo ako dito ng lunch. Pagkatapos ko magtrabaho, ikot-ikot. Takbo ako ng lunch, sabay na kami. Pinaka-first meal namin yung kami dalawa. Kasi after nyan, alam naman, hanggang na siya, hanggang gabi na. Minsan, gabi na, madaling araw. Punta na siya ng city. Hindi raw nawawala sa mga hinahanda ni Hanilet ang paboritong saging at mangga ng susunod na Pangulo. Mahilig ba kumain si Mayor? Oo, yung mga chichirya, pero kami nasa kabila kasi. Yung mga yan ang niya, hindi kami nawawala niya lang, saging at mangga. Kahit na may hinahawakang mga negosyo, tutok pa rin si Hanilet sa pag-aasikaso sa kanyang pamilya. Dito sa bahay, particular ba siya sa kalinisan? Ano bang gusto niya pag dumating siya sa bahay? Ako, obsessive compulsive na gusto linis. Pero ngayon, hindi ko na maiwasan. Dati bawal sapatos mo dyan. Dati? Sorry. Hindi na pwede. Okay na dati. Ganun ako dati. Ang kanilang tahanan, sumasalamin daw sa kanilang pamumuhay. Hindi nyo ba planong paggawa o ano? Mahirap kasi magpagawa eh. Kasi ako ang malikabok, magulo, tapos kami affected. Ayaw niya matulog sa ibang bahay o sa hotel, hindi siya komportable. Gusto niya yung ganyan simple lang? Ayaw niya ng magarbo? Ayaw niya. Kaya nga, dito siya nagre-relax. Hindi mo siya makita sa mall o yung sabihin na may nag-o-offer na, Mayor, offer ko yung rest house ko. Kasi para makarelax ka, dito siya mas nakaka-relax. Ayaw tumayong first lady ni Hanilet. Gayunpaman, alam niyang change is coming, pati sa kanyang buhay. First time na, hindi ko alam kung sanay ako sa Davao na setup. Alam ko yung gagawin ko, yung trabaho ko, yung ginagawa ko sa bahay namin, na tinitirahan. So, I really do not know kung what's installed for us. Gaano kahalaga ang gagawin mo? Yun. Nasa likod lang ako niya palagi. Ian Cruz, GMA News.